DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. 9 na minuto
makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng inaabot ng broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer Pusong Minero. Tayo po ay live na napapakinggan sa pamamagitan ng DWRB 103.9 News FM, sa The Observer News Channel at siyempre sa inyong YouTube at Facebook po. Magandang umaga po. At samahan niyo po kami sa loob ng 2 oras ngayong umagang ito. Siyempre kasama rin natin ang ating kasamang Magandang umaga ka Felix, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Metro Manila at magandang umaga sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Ako po ang inyong mga kasama ni Felix Tambogo, kasamang Jimmy Mausay. Hanggang alas 8 po tayo ng umaga. Antabayanan po ninyo yung aming pagtalakay at siyempre yung mga bagong mga balita na i-attend po namin sa inyo sa araw na ito. Magandang umaga sa inyong lahat. At magandang umaga kasama Jimmy. Siyempre magandang umaga rin sa mga tiga PMCA, Anak Aloy Sarmiento, ganun din sa mga tiga Irma sa panguna ni Miss Litali, Miss Annie D. At siyempre sa mga tiga Mapa, Karoli Angeles, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa mga tiga Mines and Geosciences Bureau, Director Mike Cabalda. At siyempre magandang umaga rin kay Director Charles Gagat at kay Director Ege Castillo na nagkita kami nung isang gabi ka, Jimmy. Nagkita kami doon sa Christmas party ng Irma. Maganda. Maganda yung nangyari sa Christmas party. Alam mo na, medyo nagtatampo sa iyo yun eh. Binanatan mo kasi nung nakaraan. Pero okay naman, nakangiti naman sa atin. At nakangiti naman nakangiti naman. Oo. Ang importante, dumating ka Felix, ikaw yung pinaka-importanting dumating doon. Kasi kung hindi ka dumating, baka maragragan pa yung tampo nung mga yon. Paano ba naman? Official ano ka ba naman? Official coverage ba naman ng mapa eh? Hindi magtatampo sa'yo. Pambihira naman. Anyway, siyempre, magandang umaga rin kay Cabo Rich Pantalyon at kay Ninong Pumilyar at kay Chang Ramon De Jesus. Magandang umaga. Si Paring Kalawit. Paring Kalawit tayo at on the way siya ngayon. Ingat ka sa biyahe, Paring Kalawit. At maya-maya antabayan ninyo at meron mo siyang pasabog. Nakita ko, merong kwarto yung kanyang paihi Mayroon na naman? May parto. Ibig sabihin, may parto. Yung kanyang paihi, may parto, kaya ang tawag doon, may balisaw-saw. May balisaw-saw. Oo. Ganun daw, pagka binabalisaw-saw hindi nagtutuloy-tuloy yung pag-ihi. Putol-putol lang ihi. Yun ang ibig sabihin nun. Putol-putol, Hindi. Pero, para bagang may pero may alam ako niyan may alam ka rin dyan. Parang kasi ang tawag doon, nagpuputol-putol lang ihi. Teka, ano ba't pang nipis? Ang nipis ng audio ko manipis ba? Manipis yung audio ko. Hindi, sa'yo, hindi. Yung sa akin ang manipis ang audio ko. Okay naman Sa Q5 naman dito sa akin. Kala ko manipis yung audio ko. Anyway, at meron niya pala tayo. Isang tambak yung mga report natin ngayon kasama ng Jiwi. Umpisa na natin. Sa araw na ito, December 13, 2025, may mga balita po kaming ihatid sa inyo. Una na itong programang Transform inilunsad ng DNR sa Tanay Rizal. Ang detalye ng balitang yan natin sa atin ni Felix Tambogo. Felix, good morning. Hinagilap. Formal na inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources at ng partner agency ang programang Transdisciplinary Approach for Resilience and Environmental Sustainability through Multi-Stakeholders Engagement o Transform sa Tanay Rizal kahapon December 11, 2025. Ang programa ay sinigawa sa pamamagitan ng ceremonial tree planting at paglagda sa Multi-Sectoral Memorandum of Agreement kasabay ng pagdiriwang ng International Mountain Day. Kabilang sa mga lumagda ng kasunduan, ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Apay Lutilla
DNR Calabarzon Regional Executive Director Nilo Tamoria, Municipality of Tanay sa pangunguna ni Mayor Rex Manuel Tanwatco, Bureau of Correction na kinakatawan ng Atty. Al Pareras, A. Brown Company Incorporated na kinakatawan naman ni Architect Jason Santos, Department of Interior and Local Government na kinatawan Lionel Dalope, National Commission on Indigenous People na kinatawan ni Mr. Reynaldo Dingal, Pamahalang Panlalawigan na kinatawan ni Honorable Reynaldo San Juan Jr. at ang University of Rizal System na kinatawan ni Dr. Nancy Pascual. Sa ilalim ng kasunduan na tinaguriang Regenerative Tourism for Resilient Tanay o RTRT, isang science-based community-driven effort na nagsusulong ng sustainable tourism, ibabalik ang critical ecosystem at magpapalakas ng climate resilience sa mga lugar na nasasakupan ng Kaliwa River Forest Reserve at sa bahagi ng Proclamation No. 1636. Ang aktibidad ay nagmarka bilang isang pangunahing hakbang sa pagsusulong ng regenerative, inclusive at climate resilient development sa Tanay Rizal. Sumisimbolo rin ang isinagawang tree planting sa nagkakaisang commitment ng gobyerno, pribadong sektor, sektor ng edukasyon at ang mga katutubong komunidad. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Felix Tambongco sa balitang yan. At alam mo, medyo maganda yung datingan yan. Mapansin mo, may Brown ulit tayo nabanggit, ano? Kasama pala, talagang kapartner na siya ng mga ahensya, no? So, anyway, Oo, yung at Brown. isunod natin. High value individual daw. Abay, nasamsam. Maraming na may drogang nasamsam, may baril, may granada pa. Oo, at ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Dan Torbeles. Kasamang Dan, magandang umaga sa'yo. Yes, magandang umaga sa inyong dalawa kasamang Felix at kasamang Jimmy. Walang kawala sa mga autoridad ng Antipolo Rizal Police Station Drug Enforcement Unit na mayroon naman ito koordinasyon sa PDEA 4A na mahusay at makalawit ang isang drug pusher in HVI, high value individual, ng isagawaan drug bypass operation ng mga autoridad sa lugar ng Barangay Inarawang, Kalingkod ng Antipolo, na ito ay ng gabi itong December 2025. Nakambang ng mga autoridad mula sa suspect ang nasa more or less 50 grams na hinihinalang shabu na nagkakalaga ito ng 340,000 kasama na ang nakumpiska, ang baril at granada at iba pang mga kagamitan para pernalyas. Ayon pa sa ulat ng pulisya, kakoordinasyon ng PDEA kung saan nasamsam ang 11 kasi na hinihinalang shabu, isang improvised shotgun, pistol, 4 na bala, kasama Philip, kasama Jimmy, na shotgun at isang hand grenade at bonnet na mask at ang drug bypass sa bodol money at itim na motorsiklo na ginagamit sa mga transaksyonist sa kanyang mga parokyano kung saan ang suspect ay binasala ito ng kanya namang karapatan na constitutional at kinasuhan na ito ang suspect sa paglabag naman sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at the Republic Act 10591. Ito ay Comprehensive Firearms and Ammunition sa Regular Act, the Regulation Act of the Republic Act 9516 o Law of Firearms, Ammunition, Explosive and Weapons. At nakakulong na ang suspect sa Antipolo Police Station. Nasa kustodiya na ito ng pasilidad naman mula sa Rizal. Ako si Dr. Beles para sa DWRB News FM 103.9. Ikaw ang una. Ayun, maraming salamat kasamang Dan Torbeles sa report na yan. Maraming salamat at mamaya balik ka, mayroon pang isang report si kasamang Dan. Anyway, kasamang Jim.
Oo, at 21 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ako tayo sa panibagong balita. Mga magsasaka ng kalasagwin na pinagkalooban ng traktora ng Ipilan Nickel Corporation. Bambanan ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ng aking partner ni Felix Tambongko. Damang-dama ng mga magsasaka sa Barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan ng presensya ng responsableng pagmimina. Nitong nakaraang araw, tumanggap ang mga magsasaka ng Kalasagin ng isang bagong unit ng traktora. Ang pagkakaroon ng nasabing traktora ay personal na iniabot ni Ipilan Nickel Corporation President Attorney Dante Bravo. Ayon kay Bravo, ang tulong na ito ay naglalayon na mapagaan ang gawain ng mga magsasaka at higit pang mapalakas ang kanilang kabuhayan at produksyon. Isang hakbang din umano ito tungo sa mas maunlad na pagsasaka, kaya nga't binigyan nila ng prioridad ang pagbibigay ng isang bagong traktora. Samantala, tiniyak ng Ipilan Nickel Corporation na patuloy silang magbibigay ng pagsuporta sa mga programang magbubukas ng mga oportunidad para sa mas matatag at masaganang kinabukasan para sa lahat. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Felix Tambongko. Abay, malaking bagay ang traktora na yan. At hindi na lamang mapapabilis lalo yung paghahanap buhay ng mga magsasaka ka, Felix, sa naturang barangay. Saka hindi mo na kailangan humanap ng damo na pampakain. Ayun, isa pa yun. Tsaka Hindi mo na kailangang isuga, no? O hindi mo na isusuga, hindi mo na ipagsasakate. Hindi ka na mangungumpay. Kasi ang Hindi ka tawag na. nila ron, mangungumpay. Mangungumpay Oo. ka para ipakain doon sa kalabaw. Tsaka ang kagandahan yan, yan naman ay ibigay sa mga magsasaka under ng Social Development and Management Program. Pero, alam mo, maliban dyan, mayroon silang mga 4 na sasakyan yan, mga emergency vehicle. Oo, Mhm. hindi pala nakasama dun sa report natin. Meron silang 4 na bagong mga emergency vehicle para dun sa 4 na barangay. Pero mamaya yan at ito Payapang Pasko at bagong taon. Ito raw yung gusto ng Philippine National Police. At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasamang Edwin Moreno. Kasamang Edwin. Tiniyak ng Philippine National Police at Department of Interior and Local Government sa in-house na kapihan sa Payapang Pasko at Bagong Taon ang ligtas na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Nanguna sa isinagawang forum si Atty. Salvacion Bakay na dinaluhan ni PNP PO Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Bureau of Fire Protection, Public Information, Senior Superintendent Bonifacio Carpa at ginang si Seth Ricardo, Head ng Parañaque City Tourism. Tampok sa talakayan ang 8 PNP focus crime para tiyakin umano na ligtas ang publiko sa anumang uri ng krimen. Gayon din ang paghanda sa Ligtas Paskuhan 2025 at ang deployment ng 70,000 PNP personnel at 30,000 augmentation unit na sasaklaw sa mga pangunahing lugar sa bansa. Tinalakay din sa nabanggit na forum ang nalapit na translasyon 2025 ng Itim na Nazareno sa kabuuan ng forum sa kapihan sa lungsod ng Parañaque. Nangako ang PNP, Bureau of Fire at Department of Interior and Local Government sa isang ligtas, payapa at masayang Kapaskuhan para sa lahat ng Pinoy. Ako si Edwin Moreno, The Observer News sa DWRB 103.9 News FM. Ikaw. Ayun. Oh. Maraming salamat kasamang Edwin Moreno. At tama-tama kasamang Jim, papunta siya rito ngayon sa studio at tama-tama, may kasunod na report. Handa na rin. Oo. Mahigit Ang ano ba yung kasunod? 200,000 halaga ng inihinalang Cebu. Nakumpiska ng Taytay PNP sa 2 suspect
At ang detalye ng balitang yan mula sa ating kasama nagbabalik na si kasamang Dan Torbeles. Kasamang Dan, magandang umaga uli. Yes, magandang umaga uli sa akin pagbabalik. Matagumpay na naaresto ng Taytay Rizal Police ang dalawang individual na tinuturing na mga tulak sa pinagbabawal na droga ng isagawa ang drug by bust operation nagdakong alas 6 ng gabi nitong December 2025 sa lugar ng Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. Kinilala ng mga autoridad ang dalawang na umano'y tulak ng droga na nakilala ng itong sina alias Bordado, 42 anyos, isang HBI, high value individual, at alias Tisoy, 35 anyos, kapwa mga ang dalawa ay na suspect ay residente ng lungsod sa Pasig. Nasamsam ng mga otoridad mula sa mga suspect ang mga ebidensya at ang 7 sachet na hinihalang shabu na may bigat na timbang more or less ay 30 grams na nagkakahalaga ito ng 200,000 pesos at isang pitaka, isang SUV, service utility vehicle na sasakyan na kasamang Felix kung saan ang mga suspect ay kinasuhan na ito ng kanilang paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, habang ang ginagamit na sasakyan ng dalawang suspect ay wala itong kaukulan mga papilis na mga dokumento sa pagkakumpiska at naharap na din ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code at kalabusan na ng ang mga suspect sa Taytay Rizal Police Station. Mula sa Rizal, ako si Dan Torbeles para sa DWRB News FM 103.9. Ikaw ang una. Sa balitang yan, Ay, ayun. Ikaw na kasamang Jim. Nagsasalita ako, yung palang aking gripo ay sarado. sarado yung gripo mo eh. Ano Oo. ba yung isusunod natin dito? Oh, maraming salamat kay kasamang Dan Torbeles. Pero ito ako na magpapasok nito at report na to ay nanggaling ng Nabotas. Yun daw Nabotas Education Summit 2025. Dapat magresulta ng academic excellence ayon yan kay Mayor Chanco. Oh, dalawa yung Chanco eh. Mayor Chanco, basta Mayor Chanco. Ang detalye ng balita niyan sa aking partner kasama Jimmy Mahusay. Tinapos ni Navotas City Mayor John Richanco ang 2025 Navotas Education Summit na may panawagan para sa isang bagong henerasyon ng mga mag-aaral na maaaring mangarap ng matapang, kumilos ng responsable at iangat ang kanilang komunidad na binibigyan din na ang tunay na tagumpay ay nakasalalay hindi lamang sa kahusayan sa akademiko, hindi sa pag-aalaga ng mga pampubliko at mahabagin na mamamayan. Sinabi ni Chanco sa mga tagapagturo, magulang at pinuno ng komunidad sa Navotas Convention Center, hindi lang sila magiging competitive, magiging mabubuti at produktibong tao sila at iyan ang tunay na tagumpay. Sa kanyang pangunahing talumpate, binigyan din ng alkalde ang ibinahaging responsibilidad ng mga pamilya, paaralan, pamahalaan at mga partners sa pagpapabuti ng mga resulta ng edukasyon. Sinabi ni Chanco na ang lungsod ay patuloy na bumubuo sa accessible, holistic at exclusive education chief framework nito na nakamit ng Galing Puok Award sa Navotas noong 2018. Napansin niya ang patuloy na pag-unlad sa mga resulta ng pag-aaral. Binanggit ng alkalde ang pinabuting performance ng lungsod sa National Achievement Test o NATCHET bilang patunay na ang mga lokal na mag-aaral ay maaaring umunlad kapag nabigyan ng tamang gabay at suporta. Idinitalye din niya ang mga hakbangin upang palakasin ang pagkatuto sa maagang pagkabata at kapakanan ng mga mag-aaral, kabilang ang programang Kindergarten on Wheels at 27 sentro ng pangalaga at pagpapaunlad ng maagang bata sa buong lungsod. Imi Mahusay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Jimmy Mahusay. Abay, nagatid sa atin ang oras sa 29 na minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. Meron pa tayong report.
Tuloy-tuloy pa rin tayo sa balitaan ka Felix at mga kaibigan na National Guard formal na ang inilunsad ng second ID para hudyat ng pagtatapos ng Capco era. Ang detalye ng balitang yan natin sa atin sa nagbabalik na partner kong si Ka Felix Tambongko. Formal na inilunsad ng 2nd Infantry Jungle Fighter, ang National Guard. Hudyatin ito para wakasan ang panahon ng Auxiliary Force ng Capco sa pamamagitan ng pagsusuot ng rango at pat ceremony na ginanap sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal noong Huwebes, December 11, 2025. Alinsunod sa kapangyarihan na ibinigay, ang second ID ay muling naatasan na magtalaga ng hanggang company size units kabilang ang mga nasa ilalim ng istruktura ng Capco. Ang inisyatiba ay katulad ng umiiral na pulisiya na pinapayagan ng mga reservists na manatili ang kanilang AFP rank at serial number habang nagsasagawa ng auxiliary service ayon sa isinasaad ng Presidential Decree number 1016 upang tiyakin ang pagpapatuloy ng kanilang military identity at accountability sa loob ng pwersa. Ang okasyon ay pinangunahan ni 2nd ID Commander Major General Ramon Sagala na nagbibigay diin sa transformation ng Citizens Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary Personnel sa pagiging mas profesional, disiplinado at pwersa na nakapokus sa komunidad. Ang inisyatiba ay nagpapakita ng ongoing efforts para i-modernize ang Division Support Units at palakasin ang kanilang tungkulin sa territorial defense, disaster response at local security operations sa balangkasang comprehensive archipelagic defense operation. Ang paglilipat ay nagpapatunay na ang CAS ay hindi papalitan kundi itataas at kikilalanin. Mananatiling esensyal sa ilalim ng total force concept kung saan ang mga regular reservists at mga auxiliary work ay magtutulungan upang tiyakin ang katuparan ng misyon para tiyakin ang operational effectiveness. Ang modernisasyon ay naaayon din sa kampanya ng Army na magpaunlad ng human capital, pinuhi ng organizational identity, improve training at interoperability, at magtayo ng mas malinaw na tungkulin ng mga auxiliary habang pinapanatili ang authority at structure ng mga regular na pwersa. Higit pa sa pagpapakita ng uniform o rango, kumakatawan ito sa pagpapalakas ng dignidad at nagkakaisang direksyon para sa auxiliary force. Pagpapatibay ng kanyang mahalagang papel sa misyon ng Army at sa defense network ng bansa. Binanggit din ni Major General Sagala ang kahalagahan ng pagbibigay kapangyarihan sa mamamayan na nagsisilbi bilang vital partner ng sundalo sa pagpapalakas ng community resilience at national preparedness. Binanggit pa ni Sagala na ang rango at badge na natanggap ng National Guard ay tanda ng tiwala at tungkuling ibinigay sa kanila. Ipinapakita rin ito ang kanilang pagunlad, ang paninindigan at ang bagong papel na gagampanan sa pagpapalakas ng total force. Abot naman ang pasasalamat ng mga bagong miyembro ng National Guard at ipinahayag ng mga ito na ang development na ito ay nagpataas ng kanilang moral. Kinikilala rin nila ang mahalagang kontribusyon ng kanilang identity. Kinikilala rin nila ang mahalagang contributors ng kanilang identity, training at responsibilities. Ngayon ay naka-align sa moderno at marangal na auxiliary force. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Maraming salamat kasamang Felix Tambongko. Abay, hindi na pala Capco ang tawag ngayon sa kanila. National Guard. Pero Medyo hindi rin naman socialist- totally bubuwagin yung Capco. Ang mangyayari parang i-integrate. Ipapasailalim ka na gagawing membro ng National Guard. Okay. So, sa kasi- mga probinsya kasi, Mm. sa mga probinsya kasi ka Felix, ano yan? Yun ang katawagan sa mga yan, Capco. Ay medyo hindi na rin kagandahan record ng Capco siguro. Kaya papalitan na ng pangalan o iba na. Parang At pan tapos- lang yan, no? Mapansin mo, parang eleksyon, company says ang recruitment, ganun, marami yon. Maramihan yun. Oo. Company card, company size eh. Oo, Pero kasi ang kung sinabi mo- kagandahan dyan, mas siyempre, duman sa mahigpit na training at yung disiplina. importante yan kasi alam mo naman na
madalas napapabalita na itong lalo na sa mga probinsya kasi gamit-gamit talaga yan o talagang doon yan nauugnay yung mga APGO sa probinsya. Talaga namang mababalitaan mo na sila yung pinagkakatiwalaan ng mga military natin na bilang suporta ng militar, sila pa itong sumisira sa imahe ng militar sa probinsya. So, kasi dapat kulang lang masyado talaga sa ano, sa mabago. disiplina. Pagka Correct. ano tawag doon? Pagka yung medyo nakainom ng konti o nakaamoy ng tapon, iba So, na. yun, wala na. Oo. Ay, pero Hila-hila teka muna, na yung meron pa ano. tayong isang report. Kasama Jim. Ito, nabotas Representative Toby Chanco. Sabi ko na sa aking babala noon pa at ngayon ay napatunayan. Ibig sabihin, pinaalala ni Chanco yung kanyang mga babala noon. Nagkatotoo na. O at ang detalye ng balita yan mula sa nagbabalik ng ating kasamang Jimmy Mahusay. Sinabi na nabota City Representative Toby Chanco nitong Huwebes na ang pinakahuling desisyon ng Sandigang Bayan na nagdideklara kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico at 3 miyembro nito ng board ng SunWest Incorporated bilang mga fugitives from justice ay nagpapatunay sa kanyang mga babala na ipinaglaban niya kaya nakuha niya ng malawak na atensyon ang isyu. Ipinagutos ng Sandigang Bayan na 5th Division ang agarang kanselasyon ng kanilang mga Philippine passport matapos mabigo ang mga otoridad na mahanap siko at ang kanyang mga kapwa akusado. Dagdag pa ni Chanco na siya ang unang nagsiwalat sa publiko sa pagkakasangkot niko at nanawagan para sa mas maigpit na pagsusuri sa mga paratang. Ayon kay Chanco, ang desisyong ito ay nagpapatunay sa kanyang mga babala noon pa man. At ngayon, anya, ang mismong Sandigang Bayan na ang nagpapatunay. Idinagdag pa ng mambabatas na kung ang mga ahensya ay kumilos ng mas maaga, ang sitwasyon ay maaaring hindi lumaki hanggang sa punto kung saan siko ay itinuturing na isang pugante. Pinagbigyan din ng Sandigang Bayan 6th Division ang motion ng prosecution na pagsamahin ang mga kasong malversation at graft na nauugnay sa umano'y maanumalyang road dike sa project sa Oriental Mindoro. Muli ginit ni Chanco na kailangan ng mabilis na pagkilos upang matiyak ang pananagutan, siguruhin at maharap sa hustisya ang mga dapat managot. Jimmy Mausay para sa The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una. Ayun. Maraming salamat kasamang Jimmy Mahusay at nagatid sa atin ng oras at 37 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. At syempre, batiin muna natin ang magandang umaga, maligayang pakikinig. Mary Jane Kuligada, magandang umaga. At si Pare Kalawit, magandang umaga rin kay Miss Maribel Lucel Marquez. Good morning po ka Jimmy at ka Felix. Ganun din. Si Tol Arnold Paharon, bumabati, magandang umaga. Magandang umaga rin niya pala kay Idol Rex Kayanong. At siyempre sa lahat po ng sumusubaybay ngayon. At sa mga tiga ni WRB sa pangunguna po ni Paring Renete Chanco, good morning, good morning. At good morning po sa inyo ka Felix at Sir Jimmy. Pati na rin po sa lahat ng mga tigapakinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga rin kay Paring Carlo ha. At ano bang balita Paring Carlo? Bay, parang birthday mo yata nung nakaraan, hindi ka nagyayayaan. Oo. Ayun. At doon sa report ko nga pala kanina, doon sa may kinalaman sa DNR, mapansin nyo ha, parang tipong hindi natin mahagilap kasi yung bumubuo o namumuno dito sa Brown Company. Partner sila nung DNR doon sa signing ng agreement nung nakaraang araw. Pero teka lang muna ho, at tila kaya ho natin kasi nahagilap yung Brown Company. May dala ron sa isang reklamo ipinarting sa atin galing dyan sa bahagi ng Infanta Quezon na meron daw dumating doon na allegedly tauhan ng isang Mr. Brown at nagtuturo ng protected area na kanila raw nabili. Ang problema nga lang ay paano mabibili ang protected area hindi naman ho yun pwedeng ipagbili. Hindi ho ba? Isa pa, paano yung mga tenure migrant?
Kaya nga ho, may mga pagkakataon, may mga ilang kongresista katulad sa 2nd District ng Masbate, nananawagan ho sila na amyendahan yung umiiral na Ipralo. Oo, yung National Integrated tama, ni Pasak, yung Ipralo kasi sa indigenous people. Yun ho, ang Nipasak, gusto nilang maamyandahan. Pero teka, yung ating kasamang Jimmy Mahusay. Tama, Jim. Oy, Sa- nabanggit mo Sabi ko, kanina, nakatulog ka yata eh. nalaglag sa upuan, kaya daw biglang nawala. Kaya pala, sabi ko, ba't nag-iisa na ako rito? Nalaglag sa upuan. So, ibig sabihin na akala natin na tapos na yung kanilang pangarap na magkaroon ng pag-aari dyan sa Infanta. Yun pala, tuloy-tuloy pa rin, Felix. Hindi, actually, yung isang report ko kami, nakapansin mo dun sa ginawang launching dyan sa Tanay Rizal, di ba isa sa signatory yung Brown Company? Yun nga, yung Oh, di ba? Oo. Parang nadadalas yung banggit sa mga pangalan na yun, papilyedo na yan eh. Oo, mukhang hindi kagandahan yung record ng ano na yan Oy, ng pangalan na yan hindi naman. Medyo hindi pa rin natin nabe-verify kasi kung sila talaga yung mga nagtuturo doon, kung tauhan talaga nila nagtuturo doon. Kaya hinahagilap nga natin eh. Pero bago ang lahat kasama, Tim, gusto kong pasalamatan muna nga pala. Yung tanggapan nitong si Second ID, anong tawag dito? Oo, si Major General Sagala. Mhm. Ramon Sagala ng 2nd Infantry Division sa pag-cater sa amin, sa mga membro ng 2nd ID Press Corps. At ganun din, yung siya yung sumagot ng mga pagkain namin doon at saka yung venue. Aba, O siya talaga yung naman, commander ng talaga. 2nd ID. Sabi ko nga, anong tawag doon? Nagastusan ng gusto yata yung 2nd ID sa amin. Sa 2nd ID Press Corps. Di ba? Minsan-minsan lang daw naman yan eh. Oy, Kaya, alam mo, ang saka dami parang, namin hindi kami kakaunti. 50 kami mahigit. aba, talaga naman napakarami pala. Hindi Oo, basta lang, kaya oo. ko nga, mabutit na pagdating ko ron, natamaan, nabunot pa yung pangalan ko. Swerte mo Oo, Mayroon kaya pang lang, parapol? hindi ko pa natitesting eh. Titingnan ko sana kung yung teste talagang lulutong rito eh. Oo. Siyempre, kung yan ay buo o operational, lulutong talaga yan. Oo, medyo hindi ko pa natitesting. Ilulutong siguro ito pagka nilagyan ng tinapay. Oo. Ayun, yun mo lang gawin mo. Lagyan mo muna ng tinapay. Oo, tapos Oo. tumama pa ako ng bigas. Narapon ako kaya nakailang sayang din. Alam mo, swerte ka sa ganun. Swerte ka sa parapol-rapol na ganun. Ako, Oo, tapos sa pag, Irma, nagpunta kami ron. Alam mo bang tumama ako ng gift check? pagkano naman? Ay, 500 yata. Ang laki. Oo, at least 5 piraso naman. 5 piraso. Kasi paring 5 piraso Kalawit, hindi na ko alam tipo kung 500. ang laki ng kahon na dala-dala ni paring Kalawit nung umuwi eh. Ganon? Oo, oven. Maswerte rin yan Microwave naman, microwave. Microwave. Oo. Oo, Ang titingnan daw halaga niyan, naman niya kung kaya magpainit na ng ulam. ang halaga niyan, mga nasa kwan yan, 3,000 mahigit. Oo, ang masakit, si Melvin. Mm. Abay, tumama ng rice cooker, mag-aasawa na raw. Kasi may rice cooker na. Pero scorer na. Kailangan na lang yung isasalang. Oh, kaya magaling yan. Ano ba yan? Nagka-rice cooker, mag-aasawa na bigla. Yung isasalang na lang yung kailangan. Meron ng salangan eh. Oo. Oo. Pero, Kaya
Hahabol Okay. sana ako sa inyo, kaso medyo nagipit na ako sa oras kasi galing din ako ng Tanay nung mga oras na yan. Ginabi na kami ron, kasama ko At yung saka hindi pamilya ka pa ko. rin umabol eh. Hindi ka, Oo, hindi ka pa rin umabol. oo nga, Kaya, hindi pa rin ako umabol. tamang-tama sana kung umabol kasi parang Romel Madrigal lang vice president namin doon. Yan talaga, Abay, panay na panay ang talumpati. talaga. Alam mo naman yan Oo. eh. Alam mo Ay, naman yung siya yung mamang ano yan. namin doon eh. Hindi ko nga nakakilala ng bagong dating si paring Romel Madrigal. Eh, kasi ba naman, Hmm. long hair. Talong hair. Oh, long hair. Hindi ko nakakilala eh. Naka-Amerikana pa. Sabi ko, sino kaya itong big time na ito at long hair? Aba, eh, pala si paring Romel Madrigal pala. Paano pala? Nagpahaba ng buhok. Oo, gwapong-gwapo pala ito sa ano. Gwapong-gwapo pala ito sa kapag ka sa personal. Talaga naman ha. Oo. Pero Eh, may magandang nangyari doon. Alam mo kung ano magandang nangyari doon? Sa ano? second ID. Hmm. Kasi nagbuo o magbubuo ng isang panibagong grupo ng mga mamamayan. Medyo masaklaw ito. Ang grupo na ito tatawagin na Southern Luzon Media Alliance. Masaklaw nga sa buong Southern. O buong Southern Luzon at ang mabigat problema ito kasi yung Bakit? nalagay na interim na magre-represent ng Rizal ako. Sabi ko Ikaw. nangangayaw na nga ako rito sa mga ganito tapos na ano pa na hirang pa na kumatawan pa samantala. Abay, congratulations sa'yo at talaga naman nararapat ka sa mga ganong posisyon ka, Hindi Felix. na, lipas na tayo rito eh. Oh, medyo lipas na tayo rito. Kaya ano, si Ma'am Desi Hernandez pala, magandang umaga po sa mga taga-mapa uli. Binati ko si Caro uli, pero si Ma'am Desi Hernandez, hindi ko nabati eh. Magandang umaga po. Ako, may At utang ka. oo, pati sa mga taga PMRB, Provincial Mining Regulatory Board ng Rizal. Kaya Boss Robert, magandang umaga. Nakasama na natin doon eh. Mm. Nakasama rin natin doon sa party ng Irma. Mm. Oo, maganda naman sa party ng Irma kasi walang umuwing luhaan. Lahat Oo, talaga ha. Lahat sumobra talaga pa nga mayroong eh. bitbit ha. O, Sumobra sumobra pa. pa nga. Ah, ay, kung, Oo, kung, kung dumating ako, yung sobra na yun, siguro para sa akin. oo, kung dumating ka, oo. Kaso nga, hindi Dalawa pa dumating yata eh. o tatlo yung sumobra eh. Talaga naman ha. Oo. Grabe magpa-Christmas party yung Irma, no? Talaga, Oo, sulit na sulit. ganun din kami sa secondary press corps. Hmm. Kaya nga, todo yung pasasalamat natin kay Miss Pauline Muhar de la Cruz, Hmm. siyang presidente ng press corps. O Hmm. ng second ID press corps kasi, wala rin kumuhinluhan doon. Si paring kalawit Talagang lang. ano, bakit? Ano nangyari? Ba't luhaan yung mama? Kasi hindi na pagpapagupit, nasusundot na ng buhok yung kanyang mata. Yan Kala lang. mo ha? Akala ko, bakit luhaan? Yung pala, nasusundrot yung mata. Luwak na nga kasi nasusundot na ng buhok yung mata. Long hair na eh. Long hair na, ano. Para Oo. pala, idol pala niyan si Boss Romel Madrigal. Oo, Boss na boss ba ang dating? idol na idol, oo. Oo naman. Ikaw ba naman ang hindi mag-boss ang dating kitang-kita mo naman yung mga datingan, naka-Amerikana pa. Oh, Amerikana. Tapos, akala mo mayroong bisitang congressman? oh, ay,
Kung niya, forman congressman niya. O forman ha? congressman. Maniwala ka siya hindi. Pero pakiramdam ko, dumating na si paring Edwin Moreno eh. Oo, kasi Parang may sumalubong kasi. yung mga gwardiya ni, anong tawag dito? Yung mga May gwardiya ni Guardia Civil ka dyan, ha? Melvin nagingay. Nag-ingay. Oo. Oo. Ayun, Okay. kaya nga, ay kay Carol Maganda. Angeles pala ng mapa, magandang umaga uli. Hindi ko nabalitaan kailan nagparty yung mapa. Oo, pero Mm, magandang umaga ka ng Carol Angeles at siyempre sa lahat po ng bumubuo ng mapa. O at siyempre, sa mga kasama natin sa sa pamamarisan Rizal Press Corps sa pangunguna ni Pangulong Nilal Cober. Magandang umaga. mm. Pero dapat banggitin ko rin si Tita Elma Morales. Sino? Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi pag hindi ko nabanggit si Tita Elma Morales, Mm. mahirap na. Treasurer namin yun eh. Nako, baka hindi kayo, baka pag nag-meeting kayo, gutumin kayo niyan. Oo. Oo, siyempre. Andyan yung At buhay saka eh. kay Tita Gladys Alfonso, magandang umaga sa Second Lady Press Corps. Oo. Ah, andyan yung May buhay mga, kay Tita Elme. siyempre, marami tayong binabati ngayon. Alam mo ba kung bakit? Mm. Magpapasko eh. Malapit Malay na mo, Pasko. maalala tayo. Oo Puro, nga, no? puro Oh, kalokohan yan. ay, ay, bumabati rin pala ng magandang umaga yung ating kaibigan na si Miss Maribel Marquez. Oo. Ayan, magandang umaga sa kanya. Oo. Binati rin natin kanina eh. Sabi ko na nga, sabi ni classmate, sabi niya, Merry Christmas, Ah, classmate. nak, Aba, ayos ah. parang parang naunahan ka pa. Oo nga. Kaya lang, Ah, niyaya ako dito sa Christmas party, get together nung nakaraan. Ang problema, nung mm. mabasa ko, December 8 pala. Oo, Ah, nag-imbita ng doon sa, anong tawag doon, sa event. Tapos na, nang mabasa ko. oh. From Baguio City watching. Alam mo kung sino bumabati ng isang napakagandang umaga? Hmm. Si Ma'am Giselle Nacion na Publico. Magandang Aba, umaga sa iyo, madam. magandang umaga nga pala. May nag-birthday sa kanila nung nakaraan eh. Hindi tayo nakadaan sa Mhm. kanila kasi alam ko, bababa sila Oh. ng Zambales eh. Oo, pag Oh, akitata natin, nasa ibang lugar din sila. Alam ko, nagpunta hindi, sa... bumaba sila ng Zambales. Mhm. Bumaba sila ng Mhm. Zambales. Ay, Kaya, kaya alam nagkasaisi. ko, mayroong may birthday. Parang siya yata ang may birthday. Di Hmm. belated happy birthday na lamang. Kaya lang, hindi naman tayo Oo. nakadaan sa kanila. Sabi ko, kahit pa paano, baka pamasyal tayo eh. Ah, Kaya lang, wala siyempre, naman alam tayong naman natin aabutan. abala. Abala. Oo. Hmm. Ganun na lamang. Sa pamamagitan ng pabati-bati, Oo. Ay, pahay-hay-hay. pero teka, meron pa tayong mga paksa na nakasalansan ha. At Hmm. pag-usapan din natin. Alam mo, medyo, anong tawag nga natin dito sa issue ngayon ng mga korupsyon, abay, lumalawak ng lumalawak. Oo, at Sa, saka tumitindi na ka, Felix, at tila bagang hindi na napapansin ng gobyerno ngayon yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Mukhang nakasentro na lahat doon sa iba't ibang uri ng mga paratangan, no? Paratang oo. dito, Pero, paratang doon. kumambyo ha. Yung Hmm, nananahimik na Vice Presidente, kinambyo naman bigla. yun nga, oo. Kaya nga, Oo. Katunayan, itong kahapon. Aba, hmm, merong naghain ng panibagong reklamo laban sa kanya. nga. Ano nga Mukhang pangalan nun? isang L3 na mga dokumento ang dala-dala ata doon sa kanyang reklamo laban sa kanya. Aba, Oo. matindi.
Ay, actually, nakakulong yun eh, yung nagreklamo sa Vice Presidente na dati raw niyang staff at organizer ng Mm. kanyang isang grupo para sa kampanya. O, nung nakarang araw Talagang yun. ano. O, ang kahapon pala, yung reklamo naman, laban dito kay Surigao del Sur First District Representative at dating kinatawan ng construction party list na si Mm. Representative Momo. Na kilala mo Momo. to? Di ba ito yung dati sa Eh, DPWH? oo nga eh. Dating Kaso lang, undersecretary ng DPWH ito bago naging congressman, sectoral representative, tapos ngayon, pictorial, no? Surigao del Sur First District Representative na. Oo, Oo, na sabi sinampahan nga, ng kasong plunder at graft. hmm, Oh, medyo matindi oo, ito. kasi sabi nga ng iba noon, simula nung naging kinatawan, naging mumu na nga daw. Ano ba yung Momo? Multo. Oo, parang Oo. gano'n. Mumu daw sabi na. Si Ay, Mumu, alam mo yung oo eh. nagmistulang Momo, ha? Oo. Alam mo doon sa naghain ng Natatawa. reklamo, ang naghain ng Ah, kasong plunder, graft, ay si Attorney Mary Helen Polinar, Sapra. O siya yung naghain ng kaso sa ombudsman laban niya dito kay Romeo Momo. Oo. At kanilang nireklamo yung kongresista bunsod ng natuklasan daw na pagkakaugyan niya at ng kanyang pamilya sa higit 1.4 bilyong pisong halaga ng proyekto. Dahil meron daw itong dalawang construction company na siyang nakakakupo ng mga project sa kanila. Yun. Oo. Talagang Oo. ginamit ang posisyon, ano? Oo, tapos sa bagay, in fairness si Momo kasi, sa bagay may construction company tapos undersecretary ka ng DPWH, may conflict of interest yun, ano? Ganun talaga. Oo. Sabi nga ng iba, mayroon akong kakilala din yan eh. Sabi ng iba, hindi ko na hinahangad na kumita dyan sa proyekto na yan. Ang importante lang sa akin, kumita yung aking construction company, Company. yung hardware. Oo. Yung hardware. Kasi doon niya kinukuha yung mga materyales eh. Doon sa hardware. Sa hardware na yon. Kaya Ay, sabi niya, kaso kung ang project naman ay billion-billion, di ba paano na? laki nga. Napakalaki nun. At saka bukod kay Ang laki Atty. nga ng Sapra, meron siyang kasama na ibang complainant at ilang kaparean. Oo, medyo suportado yung pare. Oo, may dumating. Ang ganda ng ngiti. dumating. Ang ganda ng ngiti. Ito yung luhaan ito ng isang araw. May kumatent kami sa Luhaan, second day press for luhaan. Kasi nga, mahaba na dahil yung long hair. buhok, nasusundot na yung mata. Nagpagupit na yun. Mabagong tamas ngayon. Ay, kala ko, Tapos idol ngayon. nito si paring Romel Madrigal eh. Oo. Mm, Kala ko, idol nito. Ayun, nagpagupit. Nagpagupit na. nagpagupit na ha. Oo. Mukhang may pasabog yan. Hindi Kaya, po. Hindi, kaya ang lumutang. totoo niyan, sabi ko nga, mayroong parto yung kanyang paihi. Ang tabayanan niyo mamaya sa Kalawit News, mga kababayan ko, yung paihi parto. Kasi alam mo kung bakit, pagka ganun paulit-ulit ang ihi, ang ibig sabihin niyan, merong may tagas. Hindi, may tagas. May May tagas. balisaw-saw. May balisaw-saw. Maya umiihi. Oo. Ibig sabihin yan yung magtatalakay mamaya ng paihi. Balisaw-sawin ba yan? Oo. Sino kaya na naman yung aangat sa upuan nito? Palagay ko, sana hindi madama yung PNP chief. Oo. Pagka nadamay, lahat yan. Tangay. Oo. Sana wag madama yung nga pala nung nangyari doon sa press corps ng Krami. Tumahimik yata. Oo nga. Bakit Oo. ka ba tumahimik? Tahimik na kasi wala na yung sumisilip sa kanila. Oo Oo. nga, no? Oo, Tuluyan na nilang nasibak, no? wala So, na yung tuloy na ang umiintriga sa ligaya kanila nila. eh. Tahimik Oo, na.
Wala nang umiintriga sa kanila. Dalawa lang naman yan meron eh. ako. Anong Oo. dahilan bakit tumahimik? Tuloy ang ligaya o tigil ang ligaya? Tigil ang ligaya. Papayag ba naman yun na tigil ang ligaya? Ay malamang tuloy ang Yun. ligaya. Tuloy ang Hoy. ligaya. Wala na yung may sumisilip, nakausap, di tuloy na ang ligaya. may nakausap nga ako ka Felix eh. Sabi Oo. ko, ano nangyari? Sabi niya, pati ako damay. Ha? Dadamay. Ganun Nadamay talaga. daw siya. Oo. Oo, Ganun talaga pinagilitan din pala eh. siya. Madadamay ka talaga kung hindi ka, kung ikaw ay hindi rin kalinisan. Malayo. Pero teka muna, Mala, at kasama Jim, pansamantala, magpaalam muna tayo sa The Observer Pusong Minero. At at tayo ay magpapakilala muna ng himpilan. Pagbalik natin, baka sakaling makasama natin si paring Rene Tichangco. Oo. mhm. Pero wag kang bibitaw at So, hindi magtatluhan tayo oo. para maganda ang kwentuhan nating tatlo. Oo. So sa lahat po ng mga masugid na mga taga-subaybay ng Pusong Minero, antabay lamang po kayo at kami muling magbabalik sa ikalawang oras sa programa namang Balitang Kongreso. Kongreso. Dito lamang yan pansamantala, sa DWRB. Pansamantala, kami ay pansamantalang bibitaw pero wag ko kayong alis at babalik kami sa Balitang Kongreso. Stay tuned! WRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9 ang himpilang Ayun. Abay, 3 minuto makalipas ang ganap na ikapito ng umaga hanggat tinaantabayanan po natin si kasamang Jimmy Mahusay ay
pansamantala makakasama ni Felix Tambong ko po. Sa pangalan pa rin ng ating kasamang Trinity Chanco. Oo, medyo busy rin yung ating katandem sa Balitang Kongreso. At muli, magandang umaga uli sa lahat ng mga sumusubaybay dito po sa programa. Kana Miss Mary Jean Coligado kay Ma'am Giselle Nacion, publiko. Good morning. At ito, yung watching from Baguio at siyempre kay Reyes Ray. Magandang umaga sa inyo. Ngayon, habang inaantabayan natin kasamang Jimmy Mahusay, tayo itatali lang mga usapin. At siyempre, ilang mga panukalang batas ha? At mga batas na ipinasa dyan sa Kongreso at sa Senado. Ang balita sa Senado, aprobado na ho. Yun ang budget para sa 2026. O, tama-tama. Lalagdaan na lang ng Pangulo yan bago magpasko. Ganun ang mangyayari niyan. At siyempre, ngayon, papatiin natin ulit ang ating pansamantalang katandem, si kasama Jimmy, magandang umaga ulit. Muli, magandang umaga ka, Felix, in behalf of paring Rene Tejangco. Ako po ang mga kasama ni Ka Felix habang inatabayan po natin yung original na katandem ni Ka Felix. Ha? At hanggang alas 8 po kami ng umaga. Samahan niyo po kami. Muli po ako si kasamang Jimmy Mahusay na bumabati sa inyo ng isang maaga at maagang Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas. Naunahan na nga tayo ng bati ng iba. No? Oo, okay, no? Pero anyway, at least mamaya pag-usapan din natin yung lalawigan ng Bulacan. Marami kasing issue ang Bulacan din eh. Oo, Maraming issue din dyan sa Bulacan. Alam mo, hindi na ako nakakagawi ron Ka Felix nitong kamakailan. Nagpaabot ng media advisory. O dito sa Christmas party, hindi naman tayo nakarating dahil nandun nga ako sa probinsya. Dahil nga doon sa problema sa pagpano ng aking mahal na ina. Oo, kaya hindi tayo nakarating dyan sa... Ikaw nga pala medyo nagbakasyon muna. Pumanaw kasi yung nanay mo, pero hindi na nakakapanghinayang. Bonus na yung nanay mo. Bonus na, 95 years old eh. Oo. 95, oo. Sabi nga ng SSS, nung nilakad ng ate ko yung kanyang... kasi bukod sa SSS ng survivor siya kasi ng father ko Ka Felix. Oh. Then mayroon din siya sariling SSS. Kaya sabi nga ng SSS, nung kausap ng ate ko, sabi niya talagang panalong-panalo yung mother mo. Oo. Dahil Panalong-panalo. Isipin mo, 95 eh. Oo. Talagang 95 o 60 years old siya. 95, ilang taon pinakimbangan niya yung 35 years. 35 years, no? Abuti kaya natin yung ganun? Malamang hindi. Siguro, ang tingin ko sa'yo, mga 96 lang. Naku, tayo dyan. Kasi 95 lang na yun. Ano yun? Nakukuha ba yung kumbaga yung Manamana yan. tugo ng pamilya? Oo. Hindi, pero teka muna ka sa hindi Jim, na tanong. natin na talaga. Oo, Nandiyan ba mga si tingin ko Parang sa'yo, Rene? mga 96. Tama-tama yan sa 96. Oo. Baka pahirapan na tayo nun. Hila-hila na natin yung Ayun lang, natin. hanin mo yung 96 kung gumagapang ka na naman. At dumudumi na Naku po. sa salawal. Ayoko naman ng ganun. Yun nga, ang hirap eh. Pasensya No. naman sa mga nag-aalmusal. Pasensya na ako sa nag-aalmusal. Kaya lang, siyempre, mahihirapan yung mga kasama mo sa buhay. No? Anyway, kasama Jim. Kaya nga. At talakay pa tayo. Speaking of DNR pa rin, itong nakaraan, nagkaroon pala ng lagdaan. Yung DNR, Department of Human Settlement and Urban Development, kasamang DOST, sa paglulunsad ng Plan Smart for Sustainable Human Settlement ng at bilang tanda ito ng isang mahalagang hakbang sa modernisasyon ng land use at development planning sa Pilipinas. Ang Plan Smart ay isang digital platform na napapakasimple. Nagpapasimple at nagpapalakas ng land use planning sa pamamagitan ng pag-integrate ng spatial at hazard data set
automated analytics at accessible planning tools. Binuo nga ng DHSUD at DOST magsuporta sa World Bank, suporta ng World Bank. Para dun sa pagbibigay ng mga platform. Pero sana hindi naman ito gamitin para sa pagpapabilis ng development, na yung mga agricultural land, yung protected area, malis pa siya gamit. Sana hindi dun magamit. Yun ang problema ron. Yun ang problema yun. Baka mamaya sa pagiging smart nila, baka pati yung mga hindi dapat mapapunta sa ibang mga negosyante, baka mamaya naku, magamit yun nga bang kinakabahang ko dyan, Felix, baka magkaroon ng katuwiran itong mga naghahangad. Katulad nung binabanggit nating di ba? Yung Binabanggit protected area, tapos sabi, nabili. Nabili, ba natin naman na magaling. Gaano kaya totoo yan? Pero mamaya balikan natin yan. Pero may paglilinaw si na DNR Secretary Rafael Lutilla, DOST Secretary Renato Solidum at DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, na ang sabi nila, ang layunin niya nung tinatawag nilang Plan Smart ay para ma-institutionalize at magamit ito bilang isang transformative planning innovation. At binibigyan din ng commitment at kahalagahan ng data-driven planning, interagency collaboration at pagbibigay sa mga LGU ng tools upang bukabuo ng resilient at well-planned na mga komunidad. Sabi ko nga, may comprehensive land use na, baliwala pa, ilagyan mo pa nito, di lalong baliwala pa rin to. Pag ginusto ng local government, i-convert yan. Kaya, Ay, nako. baka naman luwan lang yan. Hindi kaya pogi points lang yan. Ano naman, wag ganun. Malamang, kasi ang punto kasi rito, kapag may ganitong proyekto, may nagpupondo. Di ba, World Bank yung sinabing katuwang dito. O di may nagpupondo nga. May nagpupondo nga. Pero, dumako muna tayo sa balitang kongreso. Gusto ko munang batiin itong chairman ng Labor Committee sa kongreso. Kasi, aprobado na sa House Committee on Labor yung panukalang batas na yung ating sahod ng mga manggagawa ay gawing